So, welcome back for another video. In this video po, good news po ito sa atin na may offer sa Shopee sa SPayLater, specifically sa SPayLater. Meron na pong way para ma-cash out or ma-convert natin to cash si SPayLater. So, dati, puro traders yung ginagawa nyo, yung ginagawa ng karamihan. Medyo malaki yung interest. Ngayon po, kayang-kaya na natin po itong gawin ng kahit kayo lang. Ang tinutukoy ko pong conversion ng SPayLater to cash is via Maya Business App. But first po, we need to create an account here sa Maya Business App. Ituturo ko sa inyo step by step para hindi kayo malito kung paano siya gawin. Mapakita ko po sa inyo lahat ng process hanggang sa ma-upgrade po tayo dito kasi hindi po tayo makakapag-convert sa SPayLater to cash kung hindi po talaga tayo gagawa ng account dito. Kaya malagang-malaga po ito. And FYI po, hindi po lahat na-upgrade yung account dito sa Maya Business App. Talagang mahalagang matutukan natin to na how to create an account here sa Maya Business App. So, punta po muna tayo sa Play Store and dito po natin ita-download si Maya Business App. So, type lang natin Maya Business and ito po yung pipiliin natin. Then, click po natin tong install. Then, upon installing, antayin lang po natin matapos. Then, kapag complete na po, of course, i-open po natin si Maya Business App. Then, ayan. So, kailangan po natin mag-agree dito para makapag, next step po tayo. So, agree lang natin to. Then, next lang tayo. Ayan. Next lang natin para makita natin tong mga to. So, get started na po tayo. Then, of course, click natin tong register kasi bago pa lang po tayo. So, dito po sa registration, kailangan po natin ihanda ang sumusunod na requirements sa paggawa ng account po. Ito po yung mga yon. Ito po yung summary, basic info, cellphone verification, email verification, data privacy policy, personal information, address, identifications, which includes valid ID and video selfie. Then after this po, click po na natin tong start para makapag-start na po tayong mag-register. And ito po yung first step po. So, nangangailan po sila sa atin ng personal info, yung name natin, cellphone number, ayan, password, email address, ayan yung mga kailangan nila. So, fill upan po natin yan. Click natin tong next, then click po natin tong proceed. Then after that, so magsisend po sila sa atin ng OTP sa cellphone number po na binigay nila sa atin. So, i-enter lang po natin once na na-receive po natin yung OTP. Yan, 6 digits pala ito. Then, next tayo. So, nakalagay po dito, nag-error siya. Cellphone number is already registered to pay Maya daw. Please use it. So, kailangan po natin palitan yung phone number. Hindi pala siya pwedeng parehas sa Maya account. Yung phone number natin, kailangan ibang phone number. So, balik tayo sa details ko. Yan, palitan lang natin itong cellphone number. So, ito na siya. So, proceed tayo. Then, wait ulit natin yung OTP ulit. 6-digit OTP na isasend nila sa bagong cellphone number na pinrovide ko na wala akong Maya account dito. So, click lang natin itong next. Ayan, click lang po natin itong next. Then, ito na yung next step. I-enter doon natin yung verification code na pinadala sa email ko. So, mayroon pa pong email verification code ha. Then, kapag nakuha ko na yung code, so i-enter lang natin dito yung code, then okay na. So, yan, 5680. Then, next lang po tayo. Yan, i-agree lang natin po yan. Then, next tayo. Then, after this, so dito tayo sa terms and conditions sa privacy policy. So, check lang na po natin yung box na yan. Ayan, tapos, after checking that box is, click natin itong agree sa baba. Then, ito po yung next step. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So paki-check itong mabuti kasi mahalaga po itong portion na to. Then, fill upan din natin sa ibang details ito. Date of birth, country of birth, yung mga ganun, work natin, yung status natin. Then, after this, yung address na natin, yung present address, at saka yung permanent address. So, kung parehas lang naman yung present at permanent no, next na tayo. Then, dito po bumili at kuhanan ng picture ng valid ID. So, marami silang list of valid IDs dito. Ayan, baka meron kayo dyan na isa. So, pwede na po yan. So, ako kasi sa UMID ako. UMID yung ID ko. But, marami pong choices dito. Then, bababa lang po natin ha. Ayan po oh. Then, meron din po dyan sa baba na kahit kung wala dito sa listahan yung ID mo, meron silang choice na ganun. Yan, baba ko lang ha. So, ayan. Sa may pinakababa po yan. Ayan. Ayan, nakalagay po dyan. But anyways, check na po natin tong UMID kasi ito pong UMID yung gagamitin ko dito sa Maya Business App. So, next tayo. So, dito sa baba, then show camera. Yan, click natin yung show camera, then click natin tong while using the app. Then, it's time to, picturean na natin yung ID. Paki-picturean po ng mabuting ID, dapat malinaw po kasi napakahalaga po sa kanila itong ID.
ID clarification, kasi makikita nila yung details nila dyan kung magmamatch doon sa details natin na fill up natin kanina. Then back, front tsaka back po ito. Then next po tayo, kung okay na po tayo, then itatype po natin dito yung UMID ID number natin. I mean yung ID number na pinresent po natin dito, text tayo after. Then after this, click natin itong start with video selfie po. Then, yun, magsiselfie tayo, tango lang daw pataas, pababa. Ganun lang, parang 5 seconds po yan. Then, 5 seconds na lingon sa kaliwa tsaka sa kanan. Yan. So, naka-record po yan ha. So, yan. Next tayo. So, i-review na po natin. Ito po yung last step. I-review na natin yung mga details na pinag-i-enter natin po kanina. So, kung may mali po kayo dyan, pwede nyo pong i-edit. Ayan. Pwede po kayo mag-retake. Ganun. So, submit na natin to kung okay na. Then, antayin po natin. So, nakalagay po dito, successful na daw po yung registration. Maaari na daw magamit po yung ating Maya Business app. So, balik tayo sa dashboard. Login lang natin yung cellphone number. Then, yung password. Then, submit lang po natin after this. So, maghihingi po sila sa atin ng OTP. Then, ayan, enter lang natin tong OTP na hinihingi nila. Then, submit. Then, after this, so, I will use my lock screen para mas mabilis, no? Fingerprint na lang. So, pwede na rin yan. So, andito na tayo sa dashboard ni Maya Business. So, ito po yung itsura ng dashboard ni Maya Business. Ayan, nagde-demo pa sila po dito. Ayan. Then, click natin tong yes, I understand. Para pag-proceed tayo. Then, explore natin konti po ha. So, dito tayo sa wallet. 0 pa po yung balance ko dyan kasi wala pa nga. Then, yan nga po, nakalagay, account upgrade is still pending. Hindi ko pa siya mabubuksan, hindi ko pa siya magagamit kasi pending pa daw po yung account ko. Kasi naka-basic lang po ako. So, ngayon po pumunta tayo dito, account ko. Ang nakikita dyan, nakalagay upgrade account. Naka-basic level 1 lang po kasi ako dapat pala daw basic level 2 para magagamit natin yung feature ni Maya Business. Kaya pinindot ko po yung upgrade account. And ito po yung lumalabas. So, okay na ako sa basic level 1. So, sa basic level 2, kailangan ko pong i-unlock. Kasi para ma-unlock ko po yung send money feature, para ma-send ko po yung aking Maya Business balance sa ibang bank account, ganyan, or e-wallets. So, yan po, in process pa po siya. And antayin daw po sa loob ng hanggang 48 hours, parang 2 days siya. So, hindi ko po alam kung ilang oras to, but wait natin po mag-upgrade tong account ko. So, gabi na ako natapos mag-create ng account. Actually, magdi-10 PM na nag-create ako ng account. And inantay ko talaga siya ng ilang oras pa. Kasi sabi, di ba, after 48 hours yung kanilang verification para ma-upgrade tayo. Pero mostly kasi hindi naman yun nasasagad. Parang oras lang. Kaya inantay ko rin naman siya. Actually, alas 12 na nga ako natulog. Pero wala pa din kaya nakatulog na ako. And pagising ko po, ay 7 AM, nag-open ulit ako ng account. Open po natin ulit tong Maya app. Then mag-login ulit po tayo kasi the other day na po kasi gabi na ako nakapag-gawa ng account kagabi. So, hindi ko siya naabutan na nag-upgrade siya. So, ngayon, tingnan natin. So, enter natin yung password and submit lang natin to. Then, as you can see po, meron na po akong send money features. Kahapon po, nung ako kagabi pala, nang nag-create ako ng account, kung nakita nyo kahapon, is wala po akong send money feature. Ibig sabihin po, upgraded na po ang aking account. Pupuntahan natin yung account ko. Then, nakita ko na nga po, basic level 2 na yung nakalagay dito sa taas. Then, tingnan natin ha. So, ayan, nakalagay na po talaga na na-upgrade na nga po pala talaga ako. So, na-unlock ko na yung ibang features ni Maya Business app. Kaya kinlik ko po yung send money and ito po yung lalabas. So, we can send money through our Maya account. Ganyan po. So, isi-share ko yan sa inyo po sa sunod na video. Then, punta tayo dito sa my wallet ko. Then, tingnan natin to kung ano yung mga ganap dito. Kung ma-open ko na ba ito. Kasi pending po ito kanina. So, try natin i-open. Ayan, tinry ko po i-open sa deposit to bank. So, ayan po. Pwede po tayo mag-transfer dito from our Maya Business account balance. Ayan. Pinakita ko lang po sa inyo para may idea po kayo sa mga wala pa pong ganito. Pabalik tayo sa dashboard po. So, finally po, na-upgrade na po natin yung ating account. Finally, upgrade na po ang ating Maya Business account and makakapag-send na tayo for free dito sa ating Maya account and makapag-deposit na tayo sa ating banks or makapag-transfer na tayo sa ating mga e-wallets or banks. So, inabot din po ng 10 hours ata para ma-upgrade po yung account ko. So, ganun po siya katagal. So, sa iba 2 hours lang daw, sa iba
iba naman talagang inabot ng 24 hours or 48 hours. Pero sa akin po, pagkagising ko kasi, then 7 AM, nagising po kanina, inopen ko rin po yung Maya Business app ko kasi hindi siya nag-notify through text messages eh. Then nakita ko nga po na may send money na, and na-notice ko nga na naka-upgraded na. So sa next video ko po, ipapakita ko na po sa inyo on how to convert SPayLater to cash. Kaya dapat po nakasubscribe niyo sa channel ko and click niyo yung bell button para talagang na-notify kayo palagi sa mga bagong uploads ko. Kasi next video ko po, i-feature ko na po yung SPayLater to cash step by step. Kasi hindi ko na po pwedeng isiksik dito kasi hahaba po yung video. Right after this video po, sa next upload ko po, i-share ko sa inyo yung step by step on how to convert SPayLater to cash via Maya Business app. Then, isa-send money natin to our GCash account or to our Maya account. So, lahat po yan sa next video natin pag-uusapan. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. Thank you for watching this video po. Bye!